Ilang mga motorsiklo din ang napupuna madalas dahil sa disenyo at forma, o kaya naman sa sukat ng buong body nito. Katulad na lang ng tatalakayin natin ngayon, isang motorsiklong in-update ni Honda sa makabagong henerasyon at makikipagsabayan na rin sa mga bago at kalalabas lang ng mga motorsiklo. Ang MX X125 2024 model. Bagamat napakaliit na motorsiklo lang, ay wala na raw makakatalo pa na 125cc motorcycle dito pagdating sa patipiran sa gasolina, at hindi rin ito papahuli sa mga features na advantage na ng motorsiklong ito, ang safety and security features, at maging sa lakas ng engine. Aalamin natin ngayon yan mga kamoto, kasama ng buong presyo nito. Pero bago yan syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kapatid kung pwede ay pakihit ang subscribe at notification bell icon para lagi kang updated sa ating motorcycle news and reviews. Isama mo na rin ang pag-like bilang suporta sa ating channel. Matagal na rin sa merkado ang Honda MX X125. Katunayan na kapag may mga bagong update ng motorsiklo ay hindi rin kinakalimutan ni Honda ang pag-update sa motorsiklong ito, at ngayong taon nga ay dinagdagan na naman ng iba pang features ang motorsiklong ito na mas magpapaengganyo sa mga taong nasubukan ang ganitong klaseng motor at sa mga nagpaplano pa lamang kumuha ng isang motorsiklo. Kung ikaw ay nahirapan na sa kakasakay sa mga jeep, LRT at bus, ay tiyak para sa'yo ang video na ito. Dala ng motorsiklong ito ay pang commuter service talaga. Hindi lang yun, pwede rin itong pang adventure o kaya naman pang long ride. Yung po pwede dumaan at mag-adapt ng anumang klaseng kalsada. Sa liit ng body figure nito ay napakadali rin talagang imaniobra. Pero wag pa rin natin mamaliitin ang motorsiklong ito, pagdating kasi sa lakas ng arangkada at patipiran ay walang sinabi ang ibang 125cc na motorsiklo. Ang pagkakaroon nito ng engine bore and stroke size na 50.0 by 63.1 mm at compression ratio na 10.0:1 na may kabuuang displacement capacity cubic centimeter na 124.1 round off to 125cc. May single cylinder at may cooling system na air-cooled type. Naka 2 valves lamang ang makina nito at naka single overhead camshaft. At pagdating naman sa fuel ignition nito ay naka-program fuel injection, kaya sobrang tipid talaga ang pagkonsumo ng gasolina, dahil base na rin sa naganap na Honda World Motorcycle Test Cycle o WMTC, ay nakapagtala ng average fuel consumption ang motorsiklong ito na 66 km per liter. Sobrang tipid para sa ganitong klase ng motorsiklo na may 125cc na engine displacement. At hindi lamang yon kamoto, bagamat napakaliit lamang tingnan ang motorsiklong ito, naglalaman naman ito ng kabuuang fuel tank capacity na 6 liters. So ibig sabihin ay mahaba-haba o malayo-layo rin talaga ang mararating mo, gamit ang motorsiklong ito, napakatipid din sa gasolina. Maangas din ang format design, na kung mapapansin natin ang upper portion nito ay kamukha ng Honda CBR. Ang headlight nito ay may maangas din na disenyo, naka-projector LED na ito, na hindi lamang sa pagiging selyado ng karakter nito, bagkus ang pagiging visibility rin nito sa mga madidilim na kalsada o lugar. Ganon din sa napakagandang disenyo ng brake light nito na napaka-visible din naman at naka-full LED na rin ang bagong update nito. Sa iba pang features nito, sa instrument cluster ay naka-LCD type na ito, with digital dash and speedometer, with twin trip meters, fuel indicator, at ang clock na napakahalaga rin na mayroon ang motorsiklo. At ang isa pa sa kakaiba sa motorsiklong ito, ang very cool feature nito, na very easy to remove ang fairing sa body tank nito, na kung may maidadagdag kang mga disenyo o papipinturahan mo ng bago, dahil madali lang natatanggal ang mga fairing sa body tank ng motorsiklong ito, dahil nakalabas lamang ang mga volt o flaps nito sa kanyang fairings. Para naman sa security features nito, mas advantage ang motorsiklong ito sa ibang 125cc, na kung saan wala pang ganitong features na ABS sensor. Equipped na ang motorsiklong ito na Honda MX X125 ng safety features na ABS sensor o anti-lock braking system. Ito ang sistema na kung saan ay maiwasan ang pag-skid o pagkadulas ng gulong kung maipepreno natin ng biglaan ang motorsiklong ito sa napakabilis na takbo nito. Para naman sa chassis and suspension, ang front suspension nito ay ginamitan ng 31mm size na upside-down telescopic fork, habang ang rear suspension naman nito ay naka-center monoshock absorber at naka-square type swing arm, at medyo maganda din talaga ang bouncing ng motorsiklong ito, dahil kung mapapansin nyo naman ay idinadaan pa nga ito sa mga mabubunlok na lugar. Ang brake type naman nito sa front ay naka-single disc brake with hydraulic dual piston caliper na may size na 220mm
habang ang rear brake naman nito ay naka single disc brake with hydraulic single piston caliper na may size naman na 119mm. At para naman sa mga gulong nito, ang sukat sa front ay may kabuang sukat na 120/70 R12, habang ang rear tire size naman nito ay may kabuang sukat naman na 130/70 at ang frame type naman nito ay steel monobackbone chassis. Magaan ang klase ng frame nito at napakatibay, kaya naman kung magpapansin natin mga kamoto, sa ibang bansa ay ginagamit nila ito pang adventure. Tipong pwede mong maidaan sa mga malulubak at napaka-easy banking. Para naman sa dimensions and capacity ng motorsiklong ito, dito natin malalaman kung gaano nga lang ba kalaki ang sukat nito. Ang kabuang haba nito ay 1,760mm, may kabuang lapad ito na 720mm, at may kabuang taas naman na 1,015mm. Mataas din kasi ang mga suspensions nito na hindi lapat masyado sa gulong nito, nagbibigay rin ng mataas na ground clearance sa motorsiklong ito. Isa pa sa kinaganda ng motorsiklong ito dahil nga sa sobrang liit ng size nito ay napakadaling imaniubra o mapaikot pabalik sa kalsada ng pinagmulan o kaya naman ililiko mo sa kaliwa at kanan. Ang turning radius nito ay 1.9 meters lamang. At para naman sa seat height ng motorsiklong ito ay umaabot lang naman sa 721mm, so napakababa ng seating height nito na siguradong compatible karamihan sa mga size nating mga Pilipino. At para naman sa kabuang bigat nito ay tumitimbang lamang ng 103 kilograms. Meron naman itong engine oil capacity na hanggang sa 1.1 liters. Habang ang fuel tank capacity naman nito ay 6 liters. Siyempre sa ganitong klaseng motorsiklo ay hindi rin talaga mawawala ang competitor brand nito. Tulad na lamang ng binili TNT 135, ang Kymco Speed 150, ang Honda Monkey 125, ang Kawasaki Z125 Pro, at ang CSC City Slicker. Ang mga motorsiklong ito ay halos itinulad sa Honda Grom 125 o IMIS X125. Kung mapapansin natin ay halos pare-pareho lang din naman ang size ang bawat isa, na mayroon na lang kaunting difference sa displacement ng engine nito, pero halos pari-pareho lang din naman ang performance level ng mga motorsiklong ito, pero mas masusukat mo pa talaga sa pinaka-actual na test ride nito. At para naman sa kabuuang presyo nitong Honda IMIS X125 o Honda Grom 125, by estimated price nito na kung ilabas dito sa bansa ay aabot ito ng hanggang sa 66,000 pesos. Speaking na rin sa availability nito mga kamoto, hindi pa ito tuluyang inilalabas sa bansa, bagkus ay inilabas pa lamang ito sa Europa, sa bansang India pati na rin sa United States, at Thailand. Ang motorsiklong small but terrible, pero siksik naman sa specs and feature, at may maangas din na format at disenyo. Ang Honda IMIS X125, o kilala rin sa tawag na Honda Grom 125. Ngayong taon ay ilalabas ito sa iba pang bansa sa Asia, pero hindi pa natin alam kung mabibilang tayo sa magkakaroon ng motorsiklong ito. So dito na natin tatapusin ang video natin mga ka-Wizard Moto. Sana nagustuhan ninyo ang video, at kung nagustuhan nyo ay pakipindot ang like button bilang suporta na rin sa ating channel, at sa mga hindi pa nakasubscribe ay inaanyayahan ko kayo kapatid na mag-subscribe sa aking channel, para lagi tayong updated sa mga videos na i-upload ko pa. Paki-follow na lang din ang ating Facebook page. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ride safe and God bless.